maraming tao ngayon dito sa park in front of or malapit dito sa harapan nga ng ICC Detention Center. At sila galing pa rin sa iba't ibang bahagi ng Europa at talagang pumunta sila dito dahil gusto doon nilang i-celebrate yung birthday naman ni Kitty Duterte, ni Veronica Duterte, na ang sabi sa atin initially, wala talaga silang plans of celebrating her birthday other than bumisita dito sa kanyang ama na nasa loob pa nga rin ng ICC Detention Center. Sa ngayon, ipakita ko sa inyo, ang dami na nila ngayon dito at saka may mga bitbit sila mga handa, no? May pork belly. Ay, wow, merong, sarap. Okay. Oo, sarap. Merong pansit, may mga cake, may lumpia, may mga kanya-kanyang dala kasi sila dito no? So, may lumpia. Mon. Parang matamis-tamis yung lumpia. Anyway. Mon. Hindi, sabihin ko lang. Mon, before mo ituloy. To be fair, maski na nandiyan pa ako na naabutan din ni Mon, na alam mo, pag may dala silang pagkain, inaalok kami lahat, Bayanihan talaga. Tama. Pwede ka makikain with them kasi nag-aalok talaga sila. Mo, I'm sure mabilis lumamig ang pagkain dyan. Oo. Ang dala ko na dito, tinidor lang butog ka na. Pero, kiddingly aside, tama, ang mga kababayan natin talaga, inaalok nila halos lahat ng mga nandito sa area. Hindi naman obligado magdala ng bawat isa, pero lahat talaga share. At ito nga, kanina lamang, dumating na rin dito sa detention center ang mag-ina, sina Hanilet Avancenia at si Veronica Kitty Duterte, at talagang kumaway lamang sila sa mga taga-suportang nandito at sila lalabas daw sila at sana nga daw ay talaga makasama nito mga taga-suporta si Kitty sa kanyang pagdiriwang ng 21st birthday. Update lang tayo sa tinatakbo ng kaso na nagbigay na kasi ng observations or response ang depensa or defense team dito nga sa mungkahi ng ICC registry in terms of victims participation. Medyo kasi to, no? Iba sa Pilipinas, talagang step by step ang ginagawa dito sa ICC. So ngayon, victims pa lamang ang pinag-uusapan at yung mga victims, pinibigyan sila ng pagkakataon na mag-participate at paano, kailangan lamang ng identification. Ang requirements maluwag-luwag, no? Bukod sa kahit anong valid ID, national ID, passport, barangay ID, kahit PhilHealth ID, at kung wala daw mga ID ganyan, kahit daw affidavit lamang ng 2 persons as proof of identity, pwede na daw tanggapin yan ng ICC registry. Bagay na kinrequestion naman ng kampo ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil git nila parang masyado namang maluwag at baka magkaroon daw ng madoble at the same time baka daw magkaroon din ng mga napepeke na mga biktima, no? Kaya ang hiling nila, passport at saka national ID lamang. Bagay na kinontra na naman at talagang kumbaga tinabla ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng EJK na si Attorney Cristina Conti. Ang sinasabi niya, hindi naman daw, baka hindi daw alam ni Attorney Nicholas Kaufman na hindi pa ganun ka-solid yung national ID system sa atin sa bansa. Yung iba wala pa. Oo, wala pa. Nag-apply, hindi pa rin nakakakaroon, no? Yung iba naman, at halos lahat daw, wala namang passport pa. Karamihan sa mga naging biktima nitong EJK dahil nga sinasabi nga nila, as they quote it, poorest of the poor, kind of massacre ang description nila dito, no? So, isa pa, sa pinuna rin ng kampo ng depensa, yung pagpayag ng ICC registry na katawanin ng kanya-kanyang mga abogado yung mga kanya-kanyang biktima. Bagay na masyado daw time consuming para sa kampo ng depensa dahil kailangan sumagot lahat 'yon, no? So mas magpapatagal daw ito sa paglilitis para kay dating Pangulong Duterte, no? Ito yung mga kinwestiyon ng depensa. Ang sagot naman ng kampo naman ng mga biktima, may proseso doon na ginagawa at gaya nila, inabot sila ng halos 1 buwan bago nabuo yung core team. They're also planning to create a separate core team of lawyers para nga sa mga biktima, pero hindi pa daw nila ma-process ngayon kasi nga kailangan pa i-submit yung mga prerequisite na requirements, prerequisite na mga items or yun nga, requirements rather sa ICC para ma-qualify sila as lawyers dito nga sa kampo naman ng biktima. So far, yan, inantabayan na lumabas si Hanilet at si Kitty. Parang naman, ang hirap nga naman na mag-require ka ng passport. Magkano yun pag nag-apply ka dito? Parang more than 1.5 na ba? Hindi ko alam kung magkano yung passport natin ngayon.
kung mahirap yung mga biktima, hindi ka naman mag-iisip na mag-apply ng passport. Oo. Pero, Tama. Yan din yung sinasabi ni Attorney Conti, no, na talagang hindi naman daw lahat makaka-avail ng passport, hindi makatao ang description niya dito, kaya medyo alanganin sila doon. So, isasagot daw yan. Although wala pang specific response, again, ang prosecution with regard to the observation naman ng depensa. So, medyo matagal-tagal pa ulit ito, no? These are all happening in between bago yung confirmation of charges come September. oo. Mon, yung sabi mo kanina, hinihintay mo si Kitty? Oo. Paglabas. Yung paglabas. Oo. Ay naku, alam mo habang nag-report ka, kaway ng kaway yung mga nasa likod mo eh. Ay, sa pang-hello. So, pa-Halloween Ano natin na, sila. hello. Ayan, Correct, para correct. chance nila. Hello. Yeah. Okay. Hello mga kapatid. Galing. Nakakatuwa. Galing London. Iba-ibang kala to mga to. Oo. Oo. Para sa inyo. Ayan sila. Ready sila Oo. mag-picnic ka. Yeah. Oo. Celebrate. Naka-ready dyan. daw po kayo mag-picnic ka. Okay, sige ho. Ayan. Thank you. Ayan sila dito. Okay.